And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga ang kakapasok lang na balita mga kababayan. Matapos magpahayag ng ating mahal na Pangulo na dedepensahan natin at hindi tayo magpapalupig sa bansang China dyan sa may West Philippine Sea. Abay biglang sumagot ang bansang China mga kapatid. At sinabing dedepensahan di umano nila yung kanilang soberanya dyan sa may West Philippine Sea. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin po ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to. Handa raw depensahan ng China ang anilay soberanya nito sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kapatid, ito na yung naging resulta doon sa Gentleman's Agreement. No? Baka may magsasabi naman dyan, inulit-ulit mo lang yung Gentleman's Agreement dahil gusto mong siraan si Duterte. Diba? Yung totoo lang, sa totoo lang mga babayan, ito na po yung resulta. Dahil kung pag-upo pa lang sana ni PRRD mga babayan, no? Kung talagang may pagmamahal siya sa kanyang bansa, inatupag na niya dapat ito at hindi na siya sumailalim sa Gentleman's Agreement. No? Dapat sinecure na po niya sana itong katubigan na ito na sakupan ng ating exclusive economic zone. Ang problema dyan mga kapatid, nasanay na kasi ang mga yung bansang China na sila yung namamalagi dyan lagi sa West Philippine Sea, kaya mabigat sa kanila no na iwanan niyang teritoryo na yan, lalo na't may malaking deposito dyan ng langis. At ito lang guys meron po kasi akong napansin dito sa Gentleman's Agreement, and I'm sure mga kapatid mag-a-agree din kayo dito sa akin, no? Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, ang nakapaloob kasi doon sa Gentleman's Agreement ni PRRD at ni Xi Jinping, no, yung isiniwalat ni Atty. Harry Roque, bawal lang po ipagpatuloy yung mga construction na ginagawa dyan sa man-made islands ng China, and bawal din tayong magdala ng mga gamit na pangkumpuni dyan sa may BRP Sierra Madre, no. Pero mga kapatid, merong isang bagay doon na hindi nabanggit, no, na bawal mag-drill ang China dyan sa West Philippine Sea. Bawal silang mag-drill ng langis. Hindi po yan nabanggit mga kababayan doon sa Gentleman's Agreement. Kung kaya't meron akong napanood kanina mga kapatid, no, na isang video galing sa bansang China na kung saan mga kababayan nagsisimula na pala yata silang mag-drill dyan ng langis dyan sa may WPS. So tingnan nyo yan mga kababayan, no? Ang China ngayon ang nagbibinipisyo sa langis dyan sa may WPS, na kung tutuusin, no, sa atin dapat yan, no? Sila yung nagdi-drill dyan ng tawag nito, ilang barrel, ilang cubic yung langis na nakukuha nila dyan. Samantalang tayo dito nagtitiis tayo mga kapatid sa sobrang mahal na langis, kung saan ito yung nagiging sanhi ngayon sa sobrang taas ng ating mga bilihin. Samantalang itong taga China, no, sobrang enjoy sila diyan, no, sa paghigop sa ating langis, no, dahil sa atin naman yung teritoryo na yan pero China ang nakikinabang diyan ngayon sa langis, no. Samantalang tayo dito, nako, nag-aangkat tayo ng napakamahal na langis galing sa iba't ibang bansa, no. Samantalang meron naman talaga dapat tayong sa atin, no, matatawag natin sa atin at napakalaking deposito ng langis, pinabayaan, no, dahil doon sa Gentleman's Agreement, no. Tuloy muna natin saglit to. Pinakahuli sa panggigipit ang agresibong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas. Gate ng China may legal na basehan ang soberanya nila sa Spratly Islands at dapat na umanong ipigil ng Pilipinas ang pangaudyok at panghihimasok. Diba? Sabi dito mga kapatid, this has sufficient historical and legal basis. Ang tanong, saan tong sinasabi nyong historical and legal basis nyo na sinasabi? Diba? Kung meron pala kayo nito, bakit natalo kayo sa korte? Diba? Bakit pumabor sa Pilipinas yung desisyon? No?
Kung meron pala kayong ganito, bakit ayaw yung pumayag na ikaso ito uli, no? Idulog ito uli sa tribunal at gawan uli na panibagong hearing nang magkaalaman na kung sino talaga yung may-ari dyan sa may West Philippine Sea. Bakit ayaw tumanggap ng China? 'Di ba? Ng hamon ni Gibo Teodoro. Kasi sabi ni Gibo Teodoro, mga kapatid, no? Kung gusto nila, idaan nila uli sa tribunal. Doon tayo, no? Nang sa ganun, walang gera na mangyari, no? Bakit ayaw ng China? Dahil alam nila na yung mga reference na sinasabi nila, mga kababayan, ay ibabasura lang din ng tribunal dahil meron naman tayong mas kapanipaniwalang basihan, no, na sa atin talaga yung West Philippine Sea na yan. Itong China kasi, mga kapatid, no, ito parang kwanto parang ito pasintabi lang sa ating mga kababayan na informal settlers Hindi naman sa minamaliit ko po kayo. Pero ito kasing example ng mga kapatid Para bang mga squatter na nakitira, nagtayo ng bahay sa lupa, sa hindi kanilang lupa, tapos noong time na lumipas ang mga taon na gusto ng bawiin ng may-ari yung kanyang lupa dahil meron siyang gagawing negosyo, etc. kung ano man yan, ayaw nung umalis at gusto nang makipagpatayan sa may-ari ng lupa. Ito yung nangyayari ngayon, mga kababayan, no, dyan sa may West Philippine Sea. Parang mga squatter yung mga taga-China dyan na kung saan sa loob ng 6 na taon na pinabayaan sila or mahigit 6 na taon na pinabayaan sila dyan, gusto na nilang makipagpatayan ngayon sa totoong may-ari ng teritoryo na yan. No? Pilit na nilang inaangkin ngayon yung lupa na yan dahil nakita nila na pwede silang kumita dyan dahil sa laki ng deposito ng langis. Di ba? Ganon yung nakikita ko dito, mga kababayan Kaya itong China nakikipagmatigasan. No, kaya ang sabi ng China, nangingialam itong US kasi ang gusto ng China, mga kababayan, no, Pilipinas lang at China ang magtutuos diyan. Ayaw yung nangingialam ang US dahil may masasagasaan kasi kung sakali mang mangingialam ang Amerika, no. Pero I don't think so, mga kapatid, no, na papakinggan ng Amerika itong mga katarantaduhan ng bansang China. No, gaya ng sabi ko, hindi naman tayo naghahanap ng gera, mga kababayan, pero kung ito lang naman ang magiging last resort natin, no, para mabawi natin yung teritoryo natin yan at mapakinabangan yung langis diyan, bakit hindi, mga kapatid, no? Kasi itong China talaga, kahit anong klaseng dialogo, hindi naman na sila nakikinig, no? Ini-insist pa rin nila yung gusto nila at ayaw nilang pakinggan yung gusto natin, no? Kaya kung sakali man na mauwi talaga ito sa gera, no, hindi naman sa hinihingi kong magkagera. Siyempre, walang nananalo sa gera, mga kababayan, tama yun. Walang nananalo sa gera, pero kung yun lang naman ang pinaka-last na paraan, no, para guminhawa ang bansang Pilipinas, biruin nyo, mga kapatid, hindi ba kayo naiinsulto? Yan kayo dyan, no, mga pro-China, hindi ba kayo naiinsulto? Nagtsatsaga tayo sa napakamahal na mga langis, no? Nagtsatsaga tayo sa 60 to 70 na presyo ng gasolina o krudo, samantalang meron naman tayong mapagkukunan sana na libre pa, no? Na kung saan pag napakinabangan natin ng husto yung deposito dyan sa may West Philippine Sea, baka bumaba pa sa 15 yung presyo ng langis. And alam nyo ba, guys, may domino effect kasi yan sa ating ekonomiya. Pag mababa ang langis, ibig sabihin nun, mababa ang presyo ng mga bilihin. Kasi yun yung nagdadala no? Kumbaga, yun yung nagdadrive sa taas ng presyo. Pag mahal ang angkat ng langis or mahal ang langis, mahal ang bilihin. Kaya kung sakali man, no, mabawi natin yung West Philippine Sea na yan at tayo na yung magdi-drill diyan ng langis, bababa ang presyo ng ating mga bilihin dito. No, malaking ginhawa yan sa ating mga kababayan at baka nga ito yung ibig sabihin ni BBM, no, pangarap niyang maging 20 pesos ang bigas dahil tingnan niyo, mga kapatid, kung itong West Philippine Sea na to makuha ni BBM yan, makuha ng Pilipinas, mabawi natin, mapaalis natin taga China diyan at madrill na natin yung mga langis diyan, syempre hindi na tayo mag-aangkat ngayon ng langis sa ibang bansa dahil meron na tayong sapat na mapagkukunan, no? Bababa lahat ng presyo, pati yung puhunan sa pagtatanim ng palay, bababa din. Di bababa ang bigas, 'di ba?
Kanya nga lang, marami tayong bobong mga kababayan, no? Hindi naman prinamis ng Pangulo natin na ibababa sa 20 pesos. Yung 20 pesos kasi, kumbaga parang cap niya yun eh. Yun ang goal ng ating Pangulo na ibaba sa 20 pesos ang bigas. Hindi niya po pinangako yun. Kahit ako nga, no, sinabi ni BBM yun, hindi ko sinapuso yun eh. Sabi ko, okay naman, at least may goal tayo, no? Na sa kanyang administrasyon baka bumaba sa 20 pesos yung bigas. No, ang problema naman dito sa mga walang utak na mga pro-China nating mga kababayan, niliteral nila pag-intindi yung sinabi ni Pangulong Marcos. 'Di ba? Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid kung bakit gustong-gustong panindigan ni President Marcos itong West Philippine Sea? Dahil nakita na siguro yan ng ating presidente, no, na malaking bagay, malaking tulong yung langis na nakadeposito diyan, no. Kung sakaling tuluyan na nating mabawi yan at tayo na ang magdi-drill diyan, no. Malaking tulong yan mga kababayan. Dahil ang pinag-ugatan po ng mataas na bilihin dito ngayon sa ating bansa ay yung sobrang mahal na presyo ng langis, no. Yan po talaga mga kapatid ang nagiging ugat, no, kung bakit sobrang taas ng mga bilihin dito sa ating bansa, no. Tuloy muna natin to. Inalmahan naman ito ng Defense Department. Nakikita at alam daw ng mundo na hindi Pilipinas ang naghahanap ng gulo. Hindi raw mananahimik at susuko ang Pilipinas. Nauna na rin niyang iginiit ni Pangulong Marcos. Aba, dapat lang mga babayan, ano? Sa atin yan eh. Malaking ginhawa yan para sa atin mga kababayan, no? Malaking ginhawa sa atin yan pag yung West Philippines na yan, nabawi natin, no? At nawala yung China dyan, no? And siguro mga kababayan, ano? Kung naging responsable lang si former President Duterte dyan sa West Philippines na yan, siguro mga kapatid, sobrang baba na ng presyo ng bilihin ngayon, no? Hindi na sana tayo nagtitiis ngayon sa sobrang mahal na mga bilihin, no? Plus idagdag mo pa yung tax, 'di ba? Dahil nag-aangkat lang kasi tayo ng langis mga kababayan sa ibang bansa. Samantalang meron tayong malaking deposito diyan na pinabayaan lang ng nakaraang administrasyon sa bansang China, no? At sumailalim siya sa gentleman's agreement ng China dahil, no, for the sake na lang siguro sa kanyang gobyerno na walang magulo. 'Di ba? Ito yung hindi naintindihan ng ating mga kababayan eh, no. May logic kasi 'yan, no. May logic 'yan eh, no. Malaking bagay kasi yung West Philippines na yan kung bakit ang ating pangulo ngayon mga kapatid gusto niyang bawiin 'yan, no. Siguro nung hindi pa pangulo si BBM, nakita na niyang solusyon 'yan, no. Ganito lang bababain yung presyo sana ng bigas, pag mabawi natin yung West Philippines na 'yan at ma-drill natin yung napakalaking deposito ng langis diyan, malaking ginhawa 'yan sa ating mga kababayan, no. Mababa ang langis, mababa din ang bilihin, bababa ang presyo ng bigas, 'di ba? Yun yung hindi naintindihan nitong mga pro-China, no, at patuloy silang kumakampi sa bansang China, 'di ba? Kaya isa din 'yan mga kababayan, no, sa siguro dahilan kung bakit kumbaga kinokondisyon ng mga nila Atty. Harry Roque itong mga kababayan natin, no, na kampihan ang China nang sa ganon, no, hindi makita ng sambayan ng Pilipino yung kapalpakan ni PRRD, 'di ba? Kasi mantakin nyo mga kaibigan na kung sa panahon pala ni President Duterte pala nahukay na yung langis dyan at napalayas yung mga taga-China dyan, hindi sana ngayon mga kapatid, hindi tayo nagtsatsaga talaga ngayon sa mataas na presyo ng bilihin, no. Tingnan nyo, i-analyze nyo mabuti mga kababayan, no. I'm sure mag-a-agree kayo sa akin. Ano ba ang nagpapataas ng presyo ng bilihin ngayon? 'Di ba? Dahil sa langis. Pag tumaas ang gasolina, tumaas ang krudo, no, yung modes of transportation ng mga goods natin, mga product, tumataas din, no? Kasi syempre mahal sa biyahe pa lang mahal na 'di ba? Yun yung domino effect noon ng langis No, pag mahal ang langis, nagmamahalan lahat, no? Kasi sa travel expenses mo pa lang, kasali na yung langis diyan hindi naman pwedeng hindi kasali yan Siyempre pag nag-costing ka, na pag kino-costing mo yung expenses mo, ipapatong mo talaga yung langis doon, yung presyo ng langis doon sa presyo ng binibenta mong goods. No? Ganun yan no?
Ngayon, 'di ba? Kung itong West Philippine Sea na to, nadepensahan lang after nating manalo noong 2016 kung nadepensahan agad ito ni former President Duterte. At hindi na siya nakipag-gentleman's agreement dyan sa China. Hindi sana ngayon mga kababayan. Sa panahon pa lang ni Duterte, baka 15 pesos na lang yung bigas. Mas mababa pa sa 20, mga kapatid. Diba? So, sino ngayon ang mali? Diba? Kaya ngayon ang ating presidente, mga kababayan, naninindigan siya ngayon dito sa West Philippine Sea. Dahil pag nakuha yan, malaki po yung ambag niyan sa ating ekonomiya, Yung ating mga kababayan na hirap sa taas ng presyo ng bilihin, may giginhawa pag tayo na yung nagdi-drill diyan ngayon ng langis, 'di ba? I-analyze yung mabuti, mga kapatid, Iset aside nyo ang politika, Kayong mga DDS diyan, i-analyze yung mabuti, Kung mali ba yung sinasabi ko dito, Tingnan nyo, pag nagtataas ang langis, nagtataas ang bilihin. Ganun yan. Ngayon, meron naman tayong sariling deposito ng langis yan sa West Philippine Sea na inaagaw ng sinusuportahan yung China. Kung tayo sana ang nag-drill dyan ngayon ng langis, hindi sana tayo yung nag-i-enjoy ngayon sa mababang presyo ng mga bilihin. Sana yung inflation natin, mas mababa sana, di ba? Hindi sana lahat ng tao ngayon happy-happy, di ba? Nabibili lahat ng gusto nila. Yan ang isipin nyo. Wag puro pagiging loyal supporters nyo doon sa mga iniidolo nyong mga wala na sa panunungkulan na mga politiko. Suportahan nyo ang current government, Meron naman kayong pagkakataong i-express yung pagiging diehard niyo dyan sa mga kandidato sa mga politikong minamahal nyo tuwing election. Pero pag after election, dapat set aside nyo na yung kulay. At dapat suportahan natin ang ating gobyerno. Ito, di ba? Malaking bagay pala yung ngayon ko lang na-realize din, habang ginagawa ko tong video na to. Ngayon ko lang din na-realize, mga kababayan, na malaking tulong pala yung West Philippine Sea na yan. Kung sakali mang makuha natin yan at maibalik sa atin yan yung pangangalaga niyan. Dahil sa sobrang laki ng langis dyan, mga kapatid, baka umabot na lang ng, kung hindi 15, baka 10 piso na lang yung presyo ng langis. Di ba? At kung mababa ang langis, mababa ang bilihin. Mababa ang presyo ng bilihin. Tingnan nyo sa pagpapatanim pa lang ng palay, mga kababayan, kailangan na ng malaking kanyan. Kung ekta-ektarya yung lupa mo, kakailanganin mo rin ng malaking puhunan sa gasolina para pang patubig. Ganyan yun. Yung ating mga magsasaka, gumagamit kasi yan ng pangpatubig. Nagdi-drill yan sila sa lupa at nilalagyan nila yan ng anong tawag ng motor na yan. Kinakabit nila yung motor doon para pangpatubig doon sa kanilang mga palayan. Di ba? Magkano presyo ng kwan ngayon? Magkano presyo ngayon ng gasolina? Kasi gasolina yung ginagamit sa motor nun Pag mataas na yung angkat, pag malaki na yung presyo ng gasolina, malaki na yung expenses na sa gasolina, malamang yan, ipapatong nila yan doon ngayon sa presyo ng kanilang palay. Kaya imposibleng bumaba sa 20 pesos yung presyo ng bigas dahil sa farmers pa lang, mataas na yung singil nila. Ito, tandaan nyo to mataas na ang singil ng farmers sa palay pa lang dahil mahal din ang puhunan nila Mahal din ang puhunan ng farmers. Sa gasolina pa lang mataas na, and kung magpapatanim ka ng palay, kailangan mo talaga ng patubig, Itanong nyo yan sa mga nagtatanim nung nagtatanim ng palay, Kailangan lagi yan na may patubig pag nagpapatanim ka ng palay mo. Hindi pwedeng hindi mo patubigan yan. Ano magiging ng palay mo? Di ba? Ganon yun. Sino ba naman tangang farmers na sobrang taas ng puhunan niya, ibibenta niya ng 5 piso yung palay para tumama lang doon sa 20 pesos na per kilo ng bigas. Walang ganon. Ito yung hindi naintindihan ng mga bobong mga pro-China Kaya nga lang, kasi paliwanag ko to dito, kung sarado naman ang utak ng mga pro-China na to, hindi pala na maintindihan yan. Pero guys, kayong mga loyalista ni Marcos, makinig kayo.
Kasi marami din sa inyo siguro, no, nadidismaya kung bakit mahal ang kilo ng bigas. Ganito lang yan mga kababayan, no. Ito lang yung logic niyan. Pag mura ang gasolina, no, mura lang din ang mga bilihin. Mura ang abono, no, mura ang binhi. Oh. Pag mura ang abono mga kababayan, mura din ang palay. Mura din ang gasolina. O di malaki ang chance na yung 20 pesos na na sinasabing per kilo ng bigas makakamit 'yun ng ating gobyerno. Kaya ito pinaglalaban to ng ating presidente mga kapatid dahil baka ito yung inaasahan niya na maibaba sa presyong 20 pesos yung palay. No, pag nagmura na hindi lang bigas pala, no, bigas, no. At baka hindi lang bigas ang bababa dito, lahat ng bilihin sa bansa bababa, no. Anyway guys, hanggang dito na lang, no. Kung nagustuhan niyo pa ating content, huwag kalimutan mag-subscribe and of course guys, paki-like yung ating video. Adios.